Magandang araw po sa inyong lahat mga kaparmers, at ako nga ni po ngayon ay papunta sa amin sa bukid, at ito po ang aking mga nasaksyan. Ilang baha pa ba ang aking susugurin? At ayan, nakalampas po ako sa isang matubig na lugar din sa aming lugar. Kaya nga ako po ay nag-alala sapagkat kahapon ay biglang bumuhos ang malakas na ulan at kami po ay binisita ni Inteng. Kaya nga ni Dini aking nakita ang mga pangyayari sa daan. Ang akala ko nga ni mga kaparmers ay medyo mahina lang ang pagbisita ni Inting sa atin. Ngunit aking napagtanto nung medyo gabi na kahapon ay talaga palang malakas din ang pagbuhos ng kanyang ulan. Kaya naman inyong makikita din at talagang medyo matubig pa ang aming dinadaanan. Dahil nga naalala ko ang aking mga kahayupan doon sa amin sa kabundukan, ay talagang kailangan naming mapuntahan at baka kung ano nang nangyari doon. At mapapansin nga ninyo mga kaparmers na ari ang aming dinadaanan. Nako, pagkaputik ano nang daan aray, dahil nga sa sobrang baha. Kaya nga ni mga kaparmers ay kaunting ingat at talaga naman pong pagkadulas ng daan. Yano pa ang putik. Inuna ko na po muna ang aking safety. Kaya hindi ko agad napuntahan nung magap ang aking mga hayop. At ayan mga kaparmers, nambulid ang mga saging, naanod ng baha ang aming tulay na aming nadaanan. Hari na nga po ang nangyari. Tingnan ninyo ang mga niyaw pagkadami. Ayan, at aking nadaanan ng isang malaking butas. Kung inyo pong makikita, ripoy lampos tao. Talaga namang nasira na naman ang aming spillway. Ano ga naman ang nangyari? Pagkalakas ng ulan at ang baha at ang aming makita, ayan, hindi pa nga po humuhupa. At ang mga bitak ng kalsada, ayan na, yung mga siminto. Kitang kita na ho. Kaya medyo manipis ang pagkagawa. Kaya naman pala bumigay na naman. Masasabi ko nga ni mga kaparmers na sayang na naman ang pinagawa din. Dapat sana rin napagplanuhang maigi nang hindi na nangyari yung una ay naulit pa. Ay may susunod pa kaya na rin. Talaga naman pong problemado na naman at na-stranded nga ang isa ko dining kakilala at naroon pang isa. Kinalabaw na nga niya. Nagpa-shoutout pa sa akin. Pare ko, shoutout sa iyo, paring Jimwil Rigaw. Talaga namang kawawa ang ating daan. Di na daw talaga kinaya ng kanyang top down, kaya ang ginawa ay sinakay na sa kanyang kalabaw. At yung isa niyang kasama ay nandoon pa sa unahan at nagtutulak pa. Talaga namang pagkalali mo kung iyong makikita, medyo tahimik ng ilog, pero yan ay lampos tao pa. At aringani pong isang top down na aking nakita rin, talagang parang medyo nininervyos pa at parang malakas pa daw ang agos. At kung inyo po makikita ay wala nang butas ang spillway. At sa ibabaw na dumadaan ng tubig ay ano ga naman yan. At ari po si nanay nagbabalak na tumawid. Kaya naman po ako'y sumugod na rin at ako'y napaawa. Ang sabi ko po'y kumapit na din sa likuran ng aking motor at nang hindi siya madala. Ayan nga po inyo makikita ay siya daw po'y nininervyos. Kaya sabi ko'y nanay, kumapit na kayo din at kayo po'y itatawid ko. At nang kayo po ay hindi na madala ng agos ng tubig. At laking pasalamat naman ni nanay at siya daw ay nakatawid. Ako naman po ay talagang mayroon ding puso. At matapos ko nga maitawid si nanay, ako'y nagmatsyag ulit. Talagang sabi ko'y parang malakas pa ang baha. At aring ang tubig ay talagang medyo maragasa pa. Akin naman pong binalikan si Mrs. at siya ay tatawid. Kaya nga hinawakan ko ng kanyang kamay at siya daw ay nahihilaw. Ari naman po sadyang mahina sa baha at ari marami ng pobya dahil sa mga nagdaang mga bagyo sa atin. Kaya naman siya ay takot na takot. Pagkagarni pong malakas ang ulan sa amin, kaming talagang mga motorista ay talagang nagugunos. At ang aming mga motor ay hindi maintindihan kung ano ang mga sira. May napapalpalan, may nasisiraan, napapatid ng kadina at kahit ano-ano na. At mga kaparmers, kami po ay talagang tutuloy na at medyo tanghali na. Kami po ay tutuloy na papunta sa aming paglalakbay, papunta sa amin sa bukid. Talaga pong inyong makikita ang aming paghihirap. Kaya naman sana sa mga kinaiuukulan ay inyong mapagmasdan kung anong nangyari din
At ari pa po ang isang inirereklamo ng aking isang kakilala na may-ari na ring niyugan ay siya ay nagugunos dahil nga ni ang laki na nagiging sira ng kanyang lupa. Tapos hindi pa raw tinuloy, dapat man lang ay tinambakan hanggang doon sa kasunod na kalsada. Kaya naman aking iniintay mga kaparmers ang aking asawa at sabi ko'y tingnan ang aming daan. Ari namang aking motor na si Charuse talagang matindi rin ang paghihirap at talaga namang hindi makagulong dahil sa mga palpa. At ayan po yung kaputol na ilog sa unahan. Ari naman po yung paahon na doon sa amin. Talagang matindi rin at ang kalsada'y bako-bako. Kailan kaya rin magiging matino at matatambakan. At ari na nga po mga kaparmers, kami maglalakad naman. Mga 2 oras ari kung inyong mapapansin, ang aming dadaan ay pagkaganda. Ang mga tubig na preskong-presko inyong makikita, malinaw na malinaw, kasarap na rin lumigo. Ari dati mga kaparmers ay daan, kaya lamang ang nangyari ay dinaanan na ng tubig, ay naging maganda naman sapagkat ang aking paa ay linis na linis. Malakristal ang tubig at makikita ninyo ay talagang galing sa bundok. At nanggagmumula ari doon sa mga ugat ng kahoy. Kaya mga kaparmers, ari po isa sa aming may pagmamalaki din sa amin sa bukid. Kaya kung gusto nyong mapunta din kayo magpasama sa akin, papasyal ko kayo. Kailangan po ang ating paglalakad mga kaparmers. Samahan nyo po ako hanggang sa makaabot sa amin doon sa katuktukan ng bundok. At ayan na nga ni po, ako'y nag-aahon na naman sa isang napakataas na ahonin. At kung mapapansin ninyo ay talagang pagkagaganda ng tubig. Ganon din po ang kagubatan na aming dinadaanan ay pagka-presko ng hangin. Napakalamig ng simoy sa aking pisngi. Wari nagsasabing pumahinga ka muna din. Ngunit ang aking isip mga kaparmers ay hindi talaga mapakali sapagkat ang aking iniisip ay ang aking mga hayop doon sa amin sa bukid. Akin nga ni pong nadaanan ng isang kuprahan na pinaglulutuan ng niyog at isa na naman pong sapa at ilog. Ang inyong makikita ay pagkaganda talaga ng tubig, pagkalilinis pa at napakaputi. At tuloy-tuloy lang tayo mga kaparmer sa ating paglalakad. Sa wari ko po baka may kalahating oras na at akin pong nadaanan ng isa pa ring bahay ng aking kaparmers. At arin na nga po, isa na naman pag-ahon at arin napakataas talaga. Kapag ari mainit mga kaparmers ay talagang na magbubuntong-buntong ang iyong pawis pati ang iyong hinga. Aking pong nadaanan ng isang bahay na aking parehin. Shout out sa inyo paring Arnold, paring Bones at ang may-ari ng bahay na si paring Antonio. Kaagaw pansin sa akin aring manok na bulik ay pagkaganda naman talaga at ninyo makikita ay mayroon pang iba. Muntik na naming maabutan ng kanilang pananghalian. Kakatapos lang daw nilang kumain. Ako sayang naman talaga at ang oras sa 12:03 na ng tanghali. Kaya naman kami na ng halian na ng mga pandesal na aming baon. At amin pa pong nadaanan ang bahay ng aking parehin. Kaya layo walang tao. Shout out sa iyo paring Baning. Nakaagaw pansin din sa akin ng kanyang mga panduluhin. Kung wala lamang, nako, nadala ko na at mayroon pa akong napansin parang nalaglag ninting. Ano gari? Alay, basahan siguro. At naari na nga kami mga kaparmer sa tuktok ng kabundukan. Malapit na doon sa amin. Kaunting lakad na lang at arin na nga po ang aming bukid. Kung inyong mapapansin, ang aming tanim na mga luya. Medyo malawak po yan. Kaya laay pagkakapal ng damo. Ano na? At inyo pong makikita, aring aking mga palibot ay puno ng mga damo. Nasunog na ang iba. At ito na nga po mga kaparmers, ang aming mga tanim na luya. Mayroon pang kaunting problema. Akin pong napagtanto at aking natingnan ay talaga namang may kaunting dilaw na. Ay siya mga kaparmers, ari na ang aming isa sa mga problema din sa bukid. Ari po'y dulot ng napakaraming pag-ulan. Talagang napakahina po ng luya pagka ari nababahaan, lalo na kapag natitiiman ng tubig. Pero wala tayong magagawa mga kaparmers, kaya laging maging positibo lamang sa lahat ng bagay. Kahit na po ganito ang nangyari na nabulok pa rin, talagang tuloy-tuloy lang po ang aming buhay. At kami nga po'y pababa na doon sa amin sa bahay. At inyong mapapansin, ang aming madadaanan ay talagang basang-basa pa rin. Ako po'y nalungkot din at nakita ko ang aking mga saging. Ang iba'y nakabulid na rin. At dini naman po sa aming mga pinagbahayan. At ang aking nga pong puno ng niyog, may nakita ko may isang nakabulid na din. Bali po iyang gawa ni paring Inteng. Sa sunod kong pag-ahon at ako'y walang maiulam, kaya aking uuburin. Lalawkan kita ng isang sardinas, yan ay katalo na. At kami nga po'y pababa na ulit. Medyo malayo-layo pa doon sa may aming bahay, doon sa aming tinitirhan ngayon.
At inyo pong mapapansin ang mga puno, ang mga daan ay ang daming nalaglag na kayakas at mayroon pa kaming nakitang baboy. Yan po'y isa sa mga sumisira din sa aming mga pananim. Yan naman po hindi amin kundi sa aming kapitbahay. At inyong mapapansin, 1:12 na po ng hapon. Kawawa naman ang aming kalabaw, hindi man lang nailipat. At sa awa naman ng Diyos, ako'y nagpapasalamat dahil mga buhay pa rin. At na ito na nga mga kaparmers, ang aming bahay kung inyong mapapansin ay sira-sira. At pagka mga dingding ay talagang butas-butas din. Ang mga damit namin ay nagkaalat, siguro'y nailipad are ng hangin ni Inting. At ang aming mga G-SAT-O ay kung makikita ninyo, pati mga yero ay talagang makakalat. Ang aming baboy na si Kapon ay gunos na at siya hindi pa nababahog. Ang aming mga bulaw, ayan, ay talaga naman pong pagkasisiksi. Yung baboy kong isa doon sa may dulo ay talagang nakalublob sa putik at sabid na sabid. Maigi na lang talaga mga kaparmers. Ang aking mga inahin ay hindi napahamak. Pati ang aming pusa ay tarantan-taranta at naghahanap ng makakain. Ang hayop ng aking biyanan, ang kanyang mga pabo ay dini kagulo na rin at nakakita ng tao. Kaya mga kaparmer, sa aking masasabi, kapag talaga ikay nag-alaga ng hayop, dapat mong pakainin, dapat mo ring alagaan katulad ng iyong sarili, sapagkat kapag minahal mo ang iyong mga alaga, ay kay mamahalin din. At hanggang dito na lamang po muna mga kaparmer, at hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong panunood.